Merong mga breakup na hindi lang basta masakit. Ito yung breakup na para kang namatayan, hindi lang dahil namatay yung tao. Dahil ang pakiramdam mo ay hindi lang parang namatay yung tao, kundi dahil namatay din ang iyong future na binubuo kasama itong tao na to. Yung mga plano ninyo, yung mga pangarap ninyo together, yung mga balang araw ay ganito kayo. At kung ikaw ay nasa sitwasyon na parang hindi ka makabangon, na parang wala ng pag-asa, parang nakadagan ang buong mundo sa'yo, parang bawat umaga ay napakasakit at parang gusto mo nang mag-message sa kanya, gusto mo nang maghabol, parang gusto mo nang malaman kung kamusta siya, ang video na ito ay para sa'yo. Dahil pag-uusapan natin ang mga bagay na karaniwan ay hindi natin napag-aaralan at ang topic na ito ay collected data galing po sa mga client ko, actual na nangyari, kaya samahan niyo po ako. Dahil hindi lang puso ang nasasaktan sa breakup. Nasasaktan dyan pati katawan mo, pati nervous system mo, buong buhay mo nag-a-adjust. Kaya maganda na mapanood mo ang video na ito nang maintindihan mo kung bakit ka nahihirapang mag-move on. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nakasubscribe. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasuyo naman po pasubscribe. At sa mga nangangailangan naman po ng coaching, ay nagpo-provide po ako niyan. Nandyan po ang aking email, paki-email nyo na lang po ako. Okay, so maganda ang topic natin, simulan natin dahil marami talagang tao ang nahihirapang mag-move on kapag nagkaroon ng breakup. Kasi 'di ba, kapag bagong break ka, anong mga maririnig mo na mga payo sa mga kaibigan mo, lahat ng malalapit sa iyo, kahit yung mga mapapanood mo ng mga video, ay anong sasabihin sa iyo? Love yourself, mag-move on ka na. Ba, marami pa nga diyan sasabihin sa iyo, magpaka-busy ka para hindi mo siya maisip. Pero kung dumaan ka sa totoong heartbreak, alam mong minsan nakakainis pakinggan yung mga yan, yung mga linya na yan. Dahil ang totoo, kapag fresh pa ang sugat, hindi mo kailangan ng mga ganyang mga naririnig, mga motivational quote, mga payo na ganyan. Ang kailangan mo ay pangunawa. Ang kailangan mo ay proseso at malagpasan yung proseso na yan. Kailangan mo ng guide kung paano ka unti-unting makakabangon. Dahil napakahirap talaga yan. Hindi yan simpleng sasabihin magpaka-busy ka. Mahalin mo sarili mo. Kaya kung makikita ninyo kapag may mga ganyang bagong breakup, kahit na anong, halimbawa ikaw yung kaibigan, kahit na anong payo mo, kahit na anong sabihin mo, magpaka-busy ka, wag mo siyang isipin kung ano man may papayo, hindi yun naa-absorb nung taong nasaktan. Lalong-lalo na kung ito ay fresh. So ang kailangan nila ay gabay at kailangan nila ng suporta para magkaroon sila ng proseso at sundin yung proseso na yon, tapusin yon para makamove on. So sa video na ito ay pag-uusapan natin bakit para kang namatayan kapag bagong hiwalay ka sa mahal mo. Bakit hindi sapat ang sabihan ka lang na move on ka na? At ano ang importansya ng 30-day no contact rule? Isa pa, paano mo unti-unting tatanggalin ang attachment mo sa kanya? At paano muling mabuo ang sarili mo pagkatapos ng heartbreak. So yan ang mga matututunan natin sa video na to, kaya simulan na natin. Yung part 1, bakit ganito kasakit ang breakup? Ba't nga ba napakasakit niyan? Dahil ang breakup ay hindi lang emotional pain. Ito ay neurological, meaning dun sa utak natin, psychological, sa ating mga nararamdaman at nagiging behavior natin, physiological, at chemical process sa ating katawan. So, sa madaling salita, hindi ka parang nababaliw. Baka isipin mo nababaliw na yata ako. Nanghihina yata ako, wala akong kakwenta-kwenta, napaka-weak ko naman. Napaka-OA ko naman. So, wag mong sabihin yan sa sarili mo dahil normal lang yang pinagdadaanan ng mga bagong breakup. Unahin natin sa utak. Nasanay kasi ang utak mo sa presensya niya, yung presence niya. Dahil noong kayo pa, siya ang una mong mini-message, siya ang una mong sinasabihan ng good news, siya ang lagi mong kasama, siya ang tinatawagan mo kapag may problema, siya ang kasama mong bumuo ng plano
para sa future mo. Future ninyong dalawa. So ang nangyari doon, naging intertwined ang nervous system ninyong dalawa. Kaya kapag nawala siya or nawala ka, ay nagkakaroon ng parte ng inyong routine na naputol. Kaya yung nasanay sa ating utak ay biglang nawala. Kaya normal lang na hanap-hanapin mo siya. Kaya may mga trigger yan. Minsan masasabi mo, miss na miss ko na siya. Ang problema dito, sinasabi mo na namimiss mo siya, minsan pati yung katawan mo, hinahanap siya. Yang nervous system mo, yang utak mo, hinahanap siya. Pati yung habit mo, kasi kasama na yan sa routine mo araw-araw for how long, kung ilang taon kayong mag-on. Tapos pati yung future na binubuo nyo, talagang naging connected talaga. So ito ang dahilan kung bakit sobrang hirap mag-let go. Dito tayo sa part 2. Ito yung mga malalaking pagkakamali pagkatapos ng breakup na hindi dapat ginagawa. So marami ang gumagawa ng mga bagay na lalong nagpapahaba ng sakit. Kasi 'di ba yung sabi ko nga, magkakaroon kayo ng proseso para maka-move on kayo. Kapag ginawa nyo tong mga maling bagay na to, imbes na mabilis ang pag-move on nyo, lalong bumabagal. So, ano-ano ba to? Una, yung pag-i-stalk sa social media. Diba? Panay ang check mo. Panay ang tingin mo. Pag-check kung online siya. Pagtingin sa mga luma ninyong mga pictures. Pagbasa ng mga lumang message, binabalik-balikan mo pa. Pag-i-imagine ng future niya sa ibang tao. Ano na ang kanyang buhay ngayon? May kasama na ba siyang ibang babae? Yung mga ganyan ba? Ngayon, bakit delikado tong mga to? Yung pag-i-stalk na yan, yung pagtitingin ng mga ganyan. Dahil sa bawat tingin mo, sa profile niya, sa bawat paulit-ulit mong pagtingin sa mga message niya, ay parang inuulit mo ang sugat. Parang binubuksan mo uli ang pain. Parang ibig sabihin ay bumabalik ka, back to zero ka. Let's say in 1 week, nakayanan mo na hindi tumingin ng ganyan, ng mga yan, ng profile, hindi ka nag-stalk 1 week. After 1 week, hindi mo kinaya, tumingin ka uli. Wala. Yung 1 week na tiniis mo, ay mababaliwala yun, babalik ka uli sa umpisa ng healing. So ito nga yung madalas kong sinasabi na tuyo na yung sugat, kukut-kutin mo pa para manariwa. Kaya kahit lumipas ang panahon, hindi ka gumagaling. Matutuyo, kukut-kutin, matutuyo, kukut-kutin. Kasi binabalik-balikan mo. So dito, kung ikaw ay magsisimulang mag-move on, ang unang-una mong gagawin, tigilan mo yan para tuloy-tuloy yung healing mo. Ang isa pa, yung fantasy, ang madalas mo kasing minamahal dito, yun ang tinitingnan mo. Ito ang pinakamasakit tanggapin. Minsan, hindi na lang yung tao yung hinahabol natin kundi yung inasahan natin, yung inasahan mo na magiging future ninyong dalawa. Yung inimagine mo na magkasama kayong dalawa ng buhay ninyo, yung kasal, mga anak, retirement, pagtanda magkasama. At kapag nawala tong mga fantasy na to, parang nawawala ka sa direction mo. So yan, dahil sa mga fantasy na yan, yan din ang nagpapahirap para makamove on ka. Ito na, yung part 3 natin, ito yung 30-day no contact rule. Ayon sa mga therapists, yung 30-day no contact, hindi 3 days, hindi 1 week ha. Hindi friends muna tayo. Hindi. 30 days, no contact. Ano ang kasama sa mga no contact na yan? Wala lahat. Walang text, walang tawag, walang social media na titingin-tingin ka dyan. Walang pag-check ng kanyang stories kung online ba siya o hindi. Walang pakikinig sa voice note. Walang pagtingin sa pictures. Dahil kahit boses lang yan, kahit picture lang yan, ay nare-reactivate ang attachment mo sa kanya. Yung nervous system mo na naka-attach sa kanya ay na-activate uli. Kaya mahihirapan ka na naman, mamimiss mo na naman siya, hahanapin mo na naman siya sa bawat tingin mo. Ganyan kahalaga yung 30 days no contact kung kaka-break nyo pa lang. Bakit ganun kahalaga to? Kasi para matutunan ulit ng utak mo kung paano mabuhay nang wala siya. So kung susubukan mo yung 30 days, kasi ang adjustment normally ng tao ay 2 weeks. Kung ilalagay mo ang isang tao sa isang lugar,
nakaka-adjust yan in 2 weeks. So, itong 30 days na to, napaka-effective nito. Kapag ginawa mo yan, masasanay uli ang utak mo na hindi siya present sa buhay mo. Ito yung part 4, hindi mo kailangan maging okay kaagad. Hindi to minamadali. Walang madalian dito, tandaan nyo yan. Hayaan mong kung nakakaramdam ka ng lungkot, hayaan mong malungkot ka. Kung nakakaramdam ka na gusto mong umiyak, umiyak ka. Hayaan mo na mag-grieve ka dahil hindi kahinaan ang lungkot. Ito ay normal na response ng iyong katawan sa pagkawala ng attachment. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maging masaya kaagad. Hindi mo kailangang magpanggap. Okay? So, hindi mo kailangan sabihin sa harapan sa mga tao, mga kaibigan mo na okay lang ako. Yung pala, hindi naman. So, kung hindi ka okay, hindi ka okay. Dahil normal lang yan. Okay, dito tayo sa part 5. Yung kung paano ka unti-unting makakabangon. So, dito, pakinggan yung maigi. Ano ang pwede nyong mga gawin? Okay, yung unang-una nga, tanggalin ang trigger. Diba? Tanggalin mo lahat muna, mga pictures, mga bagay, mga regalo na ibinigay sa'yo. Lumang message, playlist, anumang paulit-ulit na pwedeng magpaalala sa kanya, ay itabi mo muna. Number 2, i-redesign mo ang iyong environment. Like for example, baguhin mo ang ayos ng kwarto mo kung diyan kayo palaging nagkakasama o ng bahay, ng sala. Ilipat ang whatever, furniture. So baguhin mo yung environment. Maglagay ka ng mga bagong decoration, hindi yung dating decoration na nakikita mo habang kasama mo siya. Maliit man yan o malaking decoration, simbolo kasi yon ng pagiging kayo. Habang nakikita mo ang mga yon, nakikita mo rin siya. So maganda na i-redesign mo yan, palitan mo, ayusin mo. Then number 3, huwag magkulong. Mag-reach out sa mga tao na sa tingin mo ay makakaunawa sa'yo. Sa tingin mo ay makikinig sa'yo at hindi ka ichichismis. So mamimili ka ng taong kakausapin mo sa mga ganitong panahon na ikaw ay vulnerable. Hindi basta kung sino na lang. At lalong-lalo na hanggat maaari, huwag mo ng opposite sex. Dahil vulnerable ka eh. Baka ilabas mo ng ilabas yung iyong problema, yung iyong nararamdaman. Then yung ka-opposite sex mo ay baka mahulog sa'yo, ikaw din naman mahulog sa'yo at mapagkamalan mong pagmamahal yan. Diyan papasok ang rebound relationship na kadalasan ay hindi rin nagtatagal dahil nagsimula nga ng akala. Nagsimula ng akala pagmamahal, hindi pala. So, iwasan nyo na makapasok kayo sa isang rebound relationship dahil napakahirap din yan. So, may video tayo dyan ng rebound relationship. So tuloy natin, sino pa ang mga pwede mong i-reach out? Siyempre, pamilya, kaibigan, ba? Or kung sino mang support system na meron ka, best friend mo. Dahil hindi mo kailangan lagpasan to ng mag-isa. Oo, natural. May mga time or most of the time ay mag-isa ka. Pero kung may pagkakataon at hanggat maaari, gumawa ka ng pagkakataon para makapag-interact ka sa ibang tao, ay mas maganda dahil mas makakagaan ito ng iyong loob. Number 4, punuin mo ang calendar mo. Magpaka-busy ka nga. Hindi para yung sinasabing magpaka-busy ka lang para mapalitan. Hindi eh. Para muling maranasan mo ang buhay. Mag-travel ka. Yung hobby mo, events, mag-aral ka uli. Diba? Mga kaibigan. Yung mga bagay na gusto mong gawin before na hindi mo magawa, gawin mo uli. So, punuin mo lang yung kalendaryo mo. Natural, magiging busy ka dito. Pero hindi ang purpose talagang ibuhos mo ang iyong buong attention dahil para magpaka-busy. Kasi ito, gawin mong natural, hindi pilit na kailangan ko magpaka-busy para makalimutan ko siya. Pero ganun din, sumasaksak din sa isip mo. So maganda na maging natural na gusto kong magdagdag ng hobby, gusto kong magdagdag ng mga natututunan. Ito ang gagawin ko. Humanap ng personal challenge katulad ng gym, running, kaya mag-acquire ng mga panibagong sports, negosyo, diba? Mga bagong goal, mag-set ka ng bagong goal mo sa buhay, ano mga gusto mong i-achieve para magkaroon ka ng purpose. Dahil kung meron kang purpose, meron kang goal, yan ang mapagtutuunan mo ng pansin eh.
yan na talaga ang mapagpopokusan mo dahil gusto mong ma-achieve itong goal na to. Kaya talagang yung utak mo ay madadivert yan. Lalong-lalo na kung nasa 30 days no contact ka tapos ginagawa mo itong mga bagay na to, mas mapapadali ang healing mo. Ito, yung part 6, meron tanong dito na itanong mo sa sarili mo dahil ito ay makakatulong sa pag-move on mo. Tanungin mo ang sarili mo kung halimbawa napaparating ang tamang tao sa buhay ko in the next 3 months, paano ko gugugulin ang panahon ko ngayon? So, ibig sabihin, parang iisipin mo na halimbawa, in the next 3 months, darating pala ang tamang tao para sa akin. So, ano ang ihahanda ko ngayon bago dumating yung 3 months na yon? Magmumukmuk ka ba? O ihahanda mo sarili mo? Natural, kung ako ang tatanungin ko yan sa sarili ko na alam ko na may padating na someone. Diba? Parang ito is, ang tawag dito ay mind conditioning. Iko-condition mo yung isip mo na merong padating na tamang tao in the next 3 months, ano ang ihahanda ko ngayon? So, syempre ako, magpapaganda ako. Diba? Magpapapayat ako, magpapasexy ako. Kasi baka nga in the next 3 months, nandyan yung tamang tao, di nakahanda ako. So, i-mindset nyo lang yan. So, kung ikaw ay dumadaan sa breakup ngayon, hindi ka mahina, hindi ka nababaliw, o hindi ka nag-iisa. Ang nararamdaman mo ay bahagi talaga yan ng healing process. At talaga namang napakasakit niyan. Totoo naman yan. Pero gaya nga ng napag-usapan natin kanina, ang bawat ending ay simula ng panibagong chapter ng buhay mo. Tuwing may ending na ganyan, ay meron nabubuksan na bagong opportunity para sa'yo. At yon ay gamitin mo. Yung opportunity na yon ay gamitin mo para makatagpo ng mas magandang chapter ng buhay mo. Pero yun nga, wag mong madaliin dahil hindi naman yan minamadali. Maaaring hindi mo pa yan nakikita ngayon, pero balang araw, paglingon mo, itong heartbreak na pinagdadaanan mo ngayon, sasabihin mo dyan, akala ko noon katapusan ko na. Akala ko wala nang pag-asa ang buhay ko. Pero ito pala ang simula ng magandang buhay ko at nagpapasalamat pa ako na nangyari yon. Darating yung araw na yan na talagang paglingon mo, buti pala, nag-break kami nun. Hindi pala siya ang tamang tao para sa akin. Kung nagtuloy-tuloy pala kami, sayang lang pala ang buhay ko sa kanya. So darating yung panahon na yan kapag nakahil ka na at nandun ka na sa panibagong chapter ng buhay mo. So I hope may natutunan kayo sa bagong video natin ngayon and I hope to see you again sa mga susunod pa nating mga video. Pa-subscribe naman po. Thank you so much.